Ito mga kababayan, Senator Robin Padilla, may matinding inamin sa sinasabi nila na si Antonio aka Trililing Trillanes, itong si Trililing at Senator Padilla pala mga kababayan, ay magka-batchmate. Kaya alam rin talaga ni Senator Robin ang ugali nitong si Trillanes. Ito courtesy sa Bilyonaryo News Channel. Pero doon muna tayo sa umpisa muna tayo doon sa... Ay, pareho kami ng eskwelahan yan, ha? Pareho kami siya nakalis, magkaklase kami yan. Siya nakalis? Siya nakalis. Totoo ka ba kayo? Totoo yun. Kahit itanong sa kanya. Magkabatch ka na, magkabatch. Same batch. Imagine that. Same, magkaano kami. Kaya yung sinasabi, balikan natin yung history. Tinanggihan kasi yan, hindi kong, na maging vice president. Okay. So, May picture sa hotel. 2016, 2016. So kung ano man yung mga pinagagagawa niya, baka siguro masama yung loob niya. Okay. Kasi kung bilib siya kay Digong noon, bakit bigla siyang 160 degrees, nag-iba siya ng pananaw. Kung ang tingin niya ba talagang drug lord talaga si Digong, bakit noon pinuntahan mo at gusto mong maging vice president? Tsaka sa record niya, talagang demolition man siya talaga. Nung panahon din Military man kasi, ni diba? Binay, di ba? Hindi lahat ng military ganun, ha? Hindi lahat ng military ganun. Kasi ako kahit military heart by heart. So, yung sinasabi ko lang, ginawa niya yan kay Binay nung number one si Binay noong tatakbong presidente. Ganon din ang ginawa niya. In tandem with Senator Alan Peter. So, talagang hindi naman siya humiwalay sa karakter niya. Yun talaga siya. Consistent. Consistent naman siya. Talagang may pangarap siya. Siguro. Gusto mabalik yung sinasabi ni Attorney Jess na may nakaraan kayong dalawa. Wala naman kami nakabibig ng karaan. Kasi sa Senate parking lot, kasi hindi ka pa sila doon. Hindi, may alis kasi si Trillanes noon na-cancel yung amnesty. Wala kasi gustong umaresto nung panahon na yun. Di ka pa Sabi sila ko, doon. kung wala nga aresto, ako na. Okay, citizen's arrest. Opo. Senate parking lot. Ano naman yan Ano naman yan? Allowed naman yan, citizen's arrest. Naka-Facebook live si Sir noon. Pinapanood ko yun. ang sabi ni Trillanes, bakit daw para akong bata? Ang sabi ko, ikaw ang bata, bakit ka tago ng tago? Nakikipagtaguan ka sa akin. Yun ang history namin dalawa. Ayan po mga kababayan, so totoo pala talaga ang kumakalat na balita na tinanggihan ni former President Rodrigo Duterte na maging Vice President niya itong si Trillanes kaya ganun na lang ang kanyang galit sa mga Duterte. Sa ibang balita naman mga kababayan, dating BIR Commissioner at lawyer na si Kim Henares ay nagsalita na patungkol sa nilabas ng House Committee on Justice. Ayon sa dating commissioner nilabag ng BIR ang batas, kahit pa raw hindi binuksan ang selyadong kahon na pinagyayabang ni Gervil Luistro, ay bawal na raw ito. At ang masama pa ayon kay Henares, iniwan pa ng mga opisyal ng BIR ang nasabing mga dokumento. Parang lumalabas mga kababayan na mas kilabag sa batas na dalhin ang mga dokumento sa House of Representatives ay ginagawa pa rin nila ang bawal. Mapahiya lang si VP Sara Duterte sa publiko. Sagutin mo, pag pinabagsak natin ang gobyerno, ano ang nangyayari sa Pilipinas? Bakit? Narinig ko ba kami? Hindi yan, kaya tatanong kami. Kung gusto mo pabagsakin ang gobyerno, ano? Di ba? Yan ang problema. NPA! Ba't nananakit ba kami? Tumahimik kayo. Tanggalin mo yung masyado kung matapang ka. Nananakit ba kami? Tanggalin mo. Tanggalin mo! Tanggalin mo, NPA! Kung ba sa kabataan, pag-asa ng bayan? Bakit tayo nanggugulo? Kung buhay lang si Dr. Jose Rizal, sigurado kung sasabihin niya, ang kabataan ay laso ng bayan. Lahat tayo estudyante. Lahat tayo nag-aaral. Imposible na ikaw na estudyante magpa-under ka sa putang ina na para lang saktan ang mga kapulisan. Estudyante tayo. Tapos magpapa-under tayo sa mga komunista. Nag-aaral tayo. Pinapaaral tayo ng mga magulang natin. Para saan? Para gumanda ang ating kinabukasan. Bakit natin pinapalisahin si Marcos? Para maitigil ang korupsyon dahil ayaw natin na mamana ng kabataan sa susunod na henerasyon ang pamumulit na puro nakaw. Kaya tayong mga kabataan, magkaisa tayo at sugpuin natin ang korupsyon sa ating bansa at pababain si Bongbong Marcos sa pwesto ng walang daas. Wika laban sa korupsyon. Wika laban sa politiko na magnanakaw. Hindi daas ang kailangan natin.
ang laban natin. May bazooka, may chopper, may helicopter, may tanke, may amphibian missile. Anong laban ang bato natin? Anong laban ng mga bote na dala natin? Ayan! Umula ng bato ang mga putangin ng mga komunista na yan. Kaya tayo, pinapakalan tayo para sa magandang kinabukasan natin. Huwag tayong maging sunod-sunuran sa mga politiko na walang inisip kung hindi sariling interes lamang. Oh, di ba? Sabi ko sa inyo pag sineryoso tayo ng pulis, ubus tayo. Mag-isip-isip muna kayo bago kayo maging matapang-tapangan.